Samantala, flagship projects at ang pagdiriwang ng APECO Week ating pag-uusapan kasama si Undersecretary Hill G. Taway, the 4th President at CEO ng Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority o APECO. Yusek, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po, sir. Ma'am, magandang tanghali po. At maraming salamat po sa pagkakataon na binibigay niyo sa APECO. Okay, salamat din po sa pagpapaunlak. Yusek, para po maunawaan ng ating mga kababayan, ano po ba itong Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority at ano po ang papel nito sa pag-unlad ng Aurora at ng bansa? Opo. Ang Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority ay isang investment promotion agency. Kami po ay isang GOCC at bilang GOCC, inaasahan po na ang APECO ay makamit nito ang kanyang mga developmental goals kagaya ng makagawa ng mga trabaho at mga economic activities, makahayakag ng mga domestic and foreign investors. At kung magagawa po, mangyayari ang mga tinatawag na developmental goals ng authority, ay malaki po ang may tutulong, may ambag sa ating pamahalaan at sa bayan, sa ating bayan. At inaasahan nga natin na sa mga proyekto na ating inilalatag ngayon, inaasahan natin na maging net positive contributor sa national economy ang Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority. Okay. Yusek, bakit po itinuturing ang APECO bilang gateway to the Pacific at ano ang mga natatanging bentahe nito kumpara sa ibang economic zones sa Pilipinas? Opo. Ang APECO po kasi ay located sa Eastern Pacific Seaboard. At we're facing the the Pacific, and that is why tinuturing po namin kami ay gateway to the Pacific Rim countries, to the Northeast Asian economies, sa ating maging sa second island chain economies, no. Ang isa sa pinaka bentahe ng APECO sa ibang mga economic zone, no, ay kami ang pwedeng maging dahil sa nangyayaring realignment ngayon, okay, at yung tinatawag na supply chain diversification, kung saan, no, naghahanap ang maraming mga namumuhunan ng mga bagong gateways, no, dahil sa tinatawag na congestion, port and market saturation and congestion. Ito pong APECO ay ibinibigay namin bilang isang open, unobstructed gateway po. Okay. Yusek, makapagbigay ng mas maraming trabaho at makahikayat ang domestic and foreign investments. Can you give us examples po nito mga developmental goals na nabanggit nyo kanina at ilang mga proyekto na ilalatag ninyo? Opo. Gaya po ngayon, sir, no? Malapit na po kaming magkaroon ng pirmahan ng lease agreement sa isang Singapore-based renewable energy company. Ito po ay magdadala ng 25 megawatt na solar power plant, no, sa APECO, sa Dicady area at sa buong Aurora. At alam naman po natin na ang kailangan po natin ng enerhiya para pumasok ang mga namumuhunan at ang demand na tinatawag natin. At para sa APECO po, ito ay isang providential, sapagkat nung ako ay pumasok dito, ang problema talaga namin ay chicken and egg problem. Walang pumapasok na demand dahil walang kuryente. Walang kuryenteng pumapasok dahil wala naman daw demand. At dahil sa pagpasok po nitong Singapore-based renewable energy company, ay may kasabay po itong papasok halos, no? Sandali na lang kami magpipirmahan na rin ng lease agreement, yung isang US Defense Logistics Company, kung saan, no, maglalagay ng drone operation, drone testing, MRO sa unang taon, at pangalawang taon maglalagay po sila ng drone and anti-drone manufacturing, at sa pangatlong taon maglalagay ng ammunition production. So ito po yung hinihintay namin na solusyon sa tinatawag na chicken and egg problem po. Okay. Okay.
Sir, sa ilalim po ng inyong leadership ngayon, no, ano po yung mga bagong direksyon o strategic vision po ng APECO? Apo. Gusto ko pong bigyan din na ang aming strategic direction ngayon ay verbatim na kopya ng trust ng ating kasalukuyang pamahalaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ang focus po, no, ay yung tinatawag na sa security, national security, energy security, and food security. Dapat lamang po dahil ito po ang tatlong ang kailangan natin para po tayo ay patuloy na umunlad, no, sa kasalukuyang pamahalaan. Naisip po namin ang national security dahil sa aming panahon na para ang mga bawat ahensya o IPAs ay tumulong sa pambansang pamunuan, no, na palakasin ang ating pambansang seguridad. At dahil po sa tinatawag na strategic location ng APECO, kung saan kung makikita natin nasa gitna ito ng Indo-Pacific corridor, no, talagang akmang-akma na maging defense hub, no, ang APECO. Pangalawa, dahil ito ay tuna highway po, ang tinatawag na Pacific Eastern Seaboard, at hindi lang po yan, 250 kilometers away from from APECO ay yung tinatawag nating Philippine rice na alam naman po natin na napakayaman sa marine resources. So ang gusto po namin mangyari dito sa APECO ay hindi lang maging staging ground nung mga gustong kumuha ng mga marine resources, kundi magkaroon po ng tinatawag na cold chain, cold storage facilities, fish processing, canning factories, no, para mas maraming trabaho ang malikha at maging sustainable po yung ganong klaseng ano. And sa gitna ng dalawang ito ay yung energy security, dahil alam naman po natin, Yusek, sir, no, na power precedes progress. Hindi mangyayari ang pagunlad ng anumang bansa kung walang seguridad sa enerhiya. At tama lang po, tama po ang naging direksyon ng ating kasalukuyang pamunuan, pambansang pamunuan. Natutukan ang energy security at sinusuportahan po namin yan. At hindi lamang po itong Singapore-based renewable energy company ang papasok na sa APECO. May mga kausap din po kami sa hydrogen at sa waste-to-energy facilities. So that's good. Tatlo yung nakikita kong highlight sa APECO, which is defense, energy, and food security. Food security. Now, kumusta po ang interest naman ng mga mamumuhunan? May mga nagpakita na ba na interesado silang mamuhunan o mag-invest sa APECO? Sa kasalukuyan po, may 5 na tayo na pumirma sa atin, isang sa cold storage, sa fish processing. May pumirma na din po, no, na mangangasiwa ng tinatawag nating super health center ng APECO, no. At no cost to the government po ito, sir, no. Sila ang Switzerland-based na kumpanya, yung Global IWG, sila po ang mangangasiwa, at isang domestic company na magbibigay ng medical equipment and medical devices. So, yun po ang pangalawa. At siyempre, sabi ko nga lagi, yung chicken and egg may kasama pa yan. Hindi lamang yan yung kuryente or yung demand, pati yung tinatawag na quality workforce. So, kinakailangan handa rin ang APECO, ang pamayanan, ang buong lalawigan ng Aurora na para sa pagdating ng mga namumuhunan. At dahil dito, at tayo ay natutuwa na may nakumbinsi tayo na isang kumpanya na may Australian equity, yung AU Harvest, na maglalagay ng training and assessment center po. Yes, kasi hindi mo mapapakinabangan ng lubos yung mga ibibigay niyong serbisyo kung yung mga tao hindi equipped sa kanilang skill set. Diba? Saka it will provide employment for a lot of Filipinos, which is important din. Pero sir, note ko lang po, no, nakakatuwa po marinig na yung cold storage ay may interesado na mag-invest. Kasi sir, pag nakakausap namin yung mga LGUs, karamihan sa mga agri yung kanilang focus or yung kanilang mga isa sa mga priority na lang gawin, lagi na lang pinoproblema yung cold storage. Kasi nga,
fresh yung mga Yes. natin, di ba? Fresh yung mga goods natin, yung mga supplies. Hindi naman kaagad din na transport. Kaya nga may initiative tayo yung sa farm to market roads, di ba? yes. Pina-prioritize natin. But I think cold storage kasi wala dito niyan sa Pilipinas gaano. So that's a really welcome investment, sir. Actually, Yusek, dalawa po ang interesado diyan. Yung isa mayroon ng footprint sa Subic, yung America. Since 1990s nandoon na sila. So sila yung pangalawa na kumpanya na gustong pasukin ang cold chain logistics. At palawakin sa buong Pilipinas, hindi lang sa particular region or area. Okay, sir, sa usapin naman po ng Luzon Economic Corridor, no, paano po ba pinoposisyon ng APECO ang sarili nito bilang complementary hub sa Subic, Clark, Maynila at Batangas, lalo na sa larangan ng logistics, manufacturing at strategic industries? Opo. Ang tingin po namin dito ay, yun nga, kami ay complementary, kami ay counterpart sa Eastern Pacific Seaboard. Wala actually competition. Ang tingin namin kami ay magbibigay ng resilience, ng tinatawag na redundancy. Sapagkat ang ino-offer namin, napakahalaga nung aming lokasyon. Correct. Na wala sa kabila sa Western Seaboard. Kung titingnan natin, yung nagkakaroon ng emerging Indo-Pacific trade, nadidevelop yung Indo-Pacific trade routes ngayon. At sa ating national defense priority, nandito rin tayo sa tinatawag na Indo-Pacific. At ang APECO ay mismong nasa gitna ng Indo-Pacific corridor. Ang APECO ay actually nakaupo mismo sa tinatawag na intersection ng Indo-Pacific trade routes at yung the country's national defense priorities. Sabi mo nga, Yusek, strategically located ang APECO. Pero ito po, ano naman po ang koordinasyon at suportang natanggap na ng APECO mula sa ating national government para po sa pagsusulong ng investment promotion na may kaugnayan po sa Luzon Economic Corridor? Ako, unang-una po, kami po ay nagpapasalamat sa pambansang pamahalaan at sa ating kongreso. No? Wala po ako yun nung umupo, ay lumaki at papalaki ang ibinibigay na pondo sa Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority. Yan po ay una. Pangalawa, nagpapasalamat po kami sa Department of Trade and Industry, lalong-lalo na po sa Foreign Trade Service Corps, sapagkat yung mga nakakausap namin at napapapayag namin na mamuhunan sa APECO ay dala po yun, pakilala po yun ng Foreign Trade Service Corps natin sa US, sa Washington DC, sa New York po. At maski po si Yusek Jean Pacheco, no, ng ating Yusek for Supply Chain and logistics, no, ay pinakilala po sa atin ang Port of Antwerp, kung saan nagbigay ng napaka lakas na interest sa port development ng Port of Antwerp. At syempre, nandyan din po ang PPP Center na nagkaroon po ng lagdaan ng Memorandum of Agreement dahil meron po kami mga tinatawag na flagship projects sa USEC na kailangan namin ang PPP Center. Okay. Sa mga nabanggit mo, Yusek, sa tingin mo sa iyong forecast, mga nasa magkano o gaano kalaking halaga may papasok natin sa ating ekonomiya? Opo. Ballpark figure. Bali po sa yung yung target lang namin actually for the second and third year, ang target lang namin nasa 1 point something billion. Pero ang lumalabas na ngayon sa aming komputasyon, ang investment pledge namin ay 18 billion na. Wow. No? Wow. At kung ito ay Mag-materialize ka agad, no, sir? opo, Yusek, sana po at mukhang sigurado na magmamaterialize yung si Singapore-based renewable energy and yung US Defense company, nandiyan na yung America. At nakikita natin na sa patuloy na pagpupunyagi po ng pamunuan ng APECO at ng mga kasama ko na halos ang USEC kahit sobra na sa alas 5 ay nagtatrabaho pa rin at sobra na sa Friday nagtatrabaho pa rin. Sabi mo nga, Yusek, magpipirmahan na lang, baka kailangan na Yun ng na nga, ballpen. sir. Yun. Ito na po. Actually, nasa kanila na ngayon. Okay. At inire-review na ng kanilang mga abogado. That's good to hear.
Alam naman, saka sir, ang public service talaga, no, beyond the 5 p.m. Opo. mark, no, Yes. 24 hours po talaga ang public service po. Totoo po, Yusek. Kaya sir, with that, mensahe niyo na lang po sa mga lokal at dayuhang investors at sa ating mga kababayan na nakatutok po sa atin ngayon. Opo. Sa lokal at dayuhang namumuhunan po, investment ready na po ang APECO. Meron na po kaming kuryente, meron na kaming tubig. Pumirma na kami sa Infiniban, magkakaroon na kami magiging malakas na ang aming internet connectivity. At ang isa pong ipinagmamalaki ng APECO at ito naman po ay laging naririnig namin sa lahat ng mga investment missions, no. Sa APECO po ay in-improve pa namin yung gusto ng ating pamahalaan, yung ating ease of doing business sa APECO po, Very important sir. yan, And sir. Yusek, walang windows sa APECO. Isa lang, APECO Special Lane Unit. Ang isang application for registration ay isasabit lang sa ASLU. At ang ASLU mag-a-assign ng isang account executive at siya ang lumilibot sa lahat ng departamento ng ano. Yan. At Parang tato- one-stop shop na lang, Opo. no, for Opo. them. Yan ang hinahanap Oo, ng mga yan- foreign yan po. investors. Lagi yan ang Yung ease of hurdle. doing business. Yung ease of doing business po, sir, and USEC. So, at gusto ko rin pong ibahagi, no, na sa mga ginagastos namin ngayon sa APECO, may portion po doon nang galing sa savings ng APECO sapagkat Okay. sa bagong pamunuan ng APECO, open and competitive bidding po ang ginagawa natin. Kaya nakakakuha tayo ng malaking savings, no, nang galing sa mga infrastructure projects. Okay. Well, on that note, Yusek, maraming salamat po sa inyong oras. Muli, Undersecretary Hill G. Taway, the 4th President at CEO ng Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority. Thank you, Yusek. Thank you, sir. Maraming salamat po. Yusek, maraming salamat. Interesting discussion.